At time 0, you have here P4. Automatically, papasok na rin siya sa CPU. Ang quantum natin is nakaset lang siya sa 3. So, ang magiging time burst niya, kahit 7, magiging 3 lang muna. Tapos, magka-cancel tayo ng 3, magiging 4. Ang next process natin is si P1. Nalagyan natin siya dito. Dahil hindi pa tapos si P4, ililipat natin ulit siya sa unahan ni P1. Since wala pang ibang napasok, susunod na ulit natin si P1 na ilalagay sa CPU. Kakancel na natin itong 4 at magiging 1 na lang siya dahil meron nga tayong quantum 3. Lahat ng ilalagay natin dito sa guide ay ipapasok natin siya dito sa CPU. Yun ang susundin natin. Sumunod na pumasok dito ay si P2. So, isusulat natin siya. Dahil hindi pa rin tapos si P1, ipupunta pa rin natin siya kasunod ni P2. Pasok si P1 at time 6. Papasok din si P4 na dito sa CPU. Kakancel natin si 4. Magiging 1 na lang siya. At matatapos si P4 sa times 9. Ang sumunod na pumasok ay si P3. Tapos yung P4 natin ay i-move natin kasunod ni P3. Kasi meron pa siyang natirang 1. Base dito sa guide, si P2 ang kasunod ni P4 na ipapasok natin sa CPU. Sa P2, meron siyang 9 at merong quantum 3 tayo. So, ang mangyayari, magka-cancel siya at magiging 6 na lang. At magtatapos siya sa times 12. Next one, dumating si P5. At si P2, dahil hindi pa rin siya tapos, i-move din natin siya kasunod ni P5. So, base sa guide natin, ang susunod kay P2 ay si P1. So, si P1, magtatapos siya sa 13 kasi 1 na lang ang natitira sa kanyang. At sa time 13, ito matatapos. After dito, ika-cancel na natin din si 1. Magiging 0 na. Pagkatapos kay P1, si P3 na ang susunod sa CPU. Sa P3, meron tayong 4, magiging 1 na lang siya. At magtatapos siya sa 16. Dahil may natitira pang burst time na 1 si P3, isusunod natin siya kay P5. After nun, punta ulit tayo sa CPU at ang kasunod ni P3 ay si P4 na nagtapos sa time 17. After ni P4, si P5 naman na may burst time na 6 na nag-end sa time 20. Next, i-move natin si P5 kasunod ni P3 dahil hindi pa rin siya nagtatapos. Ang susunod natin sa CPU ay si P2. Si P2 na may burst time na 6 pa at magiging 3 na lang. Susunod ulit natin si P2 kay P5 sa guide natin kasi meron pa rin siyang natitira na burst time. Pagkatapos ay sundan na lang natin yung guide at si P3 ang susunod. Magkakaroon siya ng time 24 dahil doon siya tumigil. Kasunod nito si P5. Magkakaroon na lang siya ng 3. Tatalo siya ng 27. Ang last natin ay si P2 na may natitirang 3 burst time. Makikita nyo dito na kapag pinag-add natin ng burst time ay total number niya ay 30. At dito rin sa CPU, total niya ay 30. Kukunin naman natin ang end time.
Sa end time, titignan mo lang siya dito kung saan nagtapos. Sa P1, 13. Sa P2 is 30. Sa P3 is 24. Sa P4 is 17. At sa P5 ay 27. Sunod naman natin kukunin ay ang turnaround time. Para makuha ito, ipag-minus lang natin ang end time at ang arrival time. Sa P1, meron tayong 10. Sa P2, may 25. Sa P3, may 16. Sa P4, may 17. At sa P5 ay may 15. Sunod naman natin kukunin ay ang waiting time. Para makuha ito, ipag-minus lang natin ang turnaround time at ang burst time. Sa P1 may 6, sa P2 may 16, sa P3 may 12, sa P4 may 10, at sa P5 ay may 9. Kukunin naman natin ang average ng turnaround time, pati ang average of waiting time. Makuha natin ang average ng turnaround time, i-divide natin ang total sa 5. Total ay 16.60. So waiting time naman, i-divide pa rin natin ang total at sa 5. 53 divided by 5 is equals to 10.60. Para makuha naman natin ang total ng turnaround time, ipag-a-add lang natin lahat sila. Ganon din sa waiting time. Ang meron sa turnaround time ay 83 at meron naman sa waiting time na 53.